Magandang araw mga lods. Ayan. Sali na kayo sa mga lods. Ayan. Iuna ko na. Sa parapol natin. Gaganda ng mga ibibigay natin. Ayan. Dalawang pares niyan. Yung nasa mga kulungan na yan. Tapos, dalawang pares na African lovebirds. Ayan. Gagandang mga African na yan. Sali kayo mga lods kasi ito, ibobola na natin sa 15. Yan, para na. Kasi ito, lang naman to, pampatoka. Sana, sali kayo mga lods. At siya nga pala, may sasagutin tayong mixing katanungan lang sa mga kalods natin na nasa messenger, mga lods. Patungkol sa mga batang pinagpapares. Okay, mga lods, intro muna tayo. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, ating mga alagang parakeets. Yan mga lods. Ulitin ko lang yung sali kayo sa mga lods sa parapol natin. Kasi na yan, sa 15 ko na i-raffle to, mga 9 days na lang, na to. I-raffle na natin. Tapos to mga lods basta pagdating ng 15 bola na to, kaya totally baka 14 pa lang, tigil na to. Ngayon kung hahabol kayo, ikakat ko yan mga lods. Hindi ko na isasali kasi yun. Kagaya nung nakaraan, di ba humabol, hindi ko na kasi unfair yun sa mga matagal nag-antay na sumali. Tapos baka mamaya magkaroon pa tayo ng baka suspicious yun na biglang biglang hahabol tapos biglang mananalo. Mahirap yun mga lods, kaya medyo matagal pa. Totally mga 8 days na lang siguro. Samantalahin nyo ng sumali. Lang naman to mga lods, 100 pesos nyo ang mapapanalunan nyo. Yan, yung nagaganda mga kits na yan. Tapos yung mga parakeets na pinakita ko kanina na yun, ganun kaganda yan mga lods. Dalawang pares. Diba kung pupunta kayo dito mga lods. Pero pag hindi, 3 pares lang. Tapos siguro, kasi baka malayo yung yung area nyo, kung sasali kayo, sagot nyo na yung pamasahe nyo mga lods. Tapos sa mga malapit naman, kung makukuha natin yung katampatang rito, kung malapit rin lang, libre na yon. Pero pag hindi, sagot nyo pamasahe mga lods. Okay, balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan mga lods. Totally sana dalawang topic sana yung ang itatopic ko, kaya tingnan ko kung kung matapos ko. Siguro yun ako na yung yung kay Lods Rodolfo Toralba mga lods. Isang araw pa to siyempre medyo busy tayo, kaya hindi natin nasasagot agad-agad. Totally yung tanong lang naman niya, siya yung sakits niya, yung mga parakeets niya na may pinagparis daw siya. Sabi niya, Lods, pinagparis ko yung parakeets ko, yung cock 4 na buwan, tapos yung hen 6 na buwan. May itlog na sila, sabi niya. Nag-itlog na sila ngayon. May simila kaya yun? Yun ang problema, Lods. Although si Lods, sinagot ko na to sa voice message sa messenger. Tuloy, Lods, pati ikaw nako-conscious, di ba parang alanganin ka kasi nga yan, lagi kong uulitin mga Lods, kailangan pag nag-ibon tayo, iwasan nating mainip. Huwag tayong mainip kasi pagdating ng araw, saan siya gusto mo, dadami rin yan mga Lods, di ba? Huwag kayong mainip kasi hindi ka makakapag-project ng magandang mutation pag mainipin ka. Ba't ko nasabi kasi ganito, gaya niya 4 na buwan pa lang, binread mo na, di ba di ba lagi naman kahit sinong breeder sinasabi to,
Pag bata pa kasi, lalo na yung hen, ano, sabi mo 6 months yung hen. Although, okay na rin naman yun, 6 months. Kung pipilitin, ano, pero hanggat maaari, wag. Maganda, konti na lang 6 months, so 2 months na lang, lods Di ba, no? Tapos yung cock mo, 4 months. Kumbaga sa akin, ano lang to, nasa ano pa sila. Nasa nursery pa sila, malos yung 4 months. Di ba, no? Lalaro-laro pa yan sa nursery. Tapos si Lods, inano na niya, ni Toralba. Kumbaga, binread na niya. Iitlog naman talaga yan, Lods. Di ba, no? Lalo na pag napuruhan o ano, iitlog yan. Di palagay na natin, naka-itlog siya. Nilimliman. Kumbaga, nakatakas ka dun sa tinapon ng itlog, kinain yung itlog, binagbabasag ang itlog, nakatakas ka ron kasi pag bata, hindi marunong karamihan dyan Ngayon, palagay mo na, okay, nalimliman. Napisa, di ba, no? Ang dami mong dadaan ng, kumbaga survivor yung mapisa man yan, minsan, di naman niya pakakainin. Di ba, no? Minsan, pakainin man niya, palibasa, hindi marunong, delikado yung inakay. Kasi nga, hindi marunong. Kumbaga sa tao, pag hindi marunong, talagang delikado Di ba, no? Kaya yan, maraming risk, mga lods. Kung ako tatanungin nyo, mas maganda na yung idaan mo sa tamang proseso. Di ba, no? Pag tamang proseso kasi, nasa edad. Di ba, no? Yan? Medyo kampante ka. Kasi alam mo, yung hen, kumbaga sa tao, mature na isip, alam na niya yung ginagawa niya. Imagine nyo na lang, sa tao na lang. Halimbawa, gagawa tayong halimbawa, no? Di ba pag bata pa, minsan nag-aaway, nangyayari hindi tama, kaya minsan di pa nagkakaanak, hiwalay na. Di ba, no? So, kung sa ibon naman, medyo yun, may kapara yun, minsan. Di ba, no? Kung ako tatanungin mo, Lods, antay ka lang, 2 buwan lang naman, di ba, no? 2 months. O at least kampante ka. Pero hindi ko naman sinasabing yung lahat ng mature, okay, kasi meron din namang supply dyan. Pero maganda na yung nandun ka sa standard. Di ba, no? Kasi pag nandun ka sa standard, kampante ka. Kasi yan, pag nagkataon halimbawa, hindi ka nag-succeed dyan, So, mangyayari yan, mas matagal lang aantayin mo. Kasi, may possible. Matagal yan, bago umitlog ka, maglaro-laro muna yan. Kasi, di ganun din. Ang masakit pa doon, hindi nasanay na sa ganun yung ibon mo. Kaya minsan, may mga breeder na hindi marunong Diba, no? Ito pa, yun ang kasing isang sikreto Pag nasa edad yung breeder, siya? Sabihin kampante ka na, kumbaga 99% na, alam na niya ginagawa niya, mature na siya. Ganon din yung kak, So, hindi ka masyadong, tsaka pag nag-inakay yan, kung hindi rin lang nabubulabog, okay yun. Mahusay. Yun din yung isang sikreto, kaya minsan, yan, sa akin, sa ibunan ko, di ba sabi ng ibang kalods, naman sa pagbubuhat ng bangko, mga kalods nagsasabi, ang bilis ko raw hindi sa mabilis, Lods, nasa tamang edad kasi sila nung sinalang ko sila. Kaya, kumbaga, nakikita nyo, di ba, minsan, nasa pugad pa yung mga inakay, nag-iitlog na. Kaya minsan, kabababa pa lang nung may 1 linggo o 2 linggo pa lang, namimisa na. Kasi nandun pa lang yung mga inakay, nagigitlog na. Yun ang kagandahan pag matured yung ibon, mga lods. Partikular sa parakeets. Yan yung kagandahan. Hindi ka nagkakaroon ng agam-agam. Kaya yun, lods, yung tanong mo, although sinagot na kita, sinagot ko lang ulit para medyo, para sa ibang yung mga naiinip na baka mamaya ganun din ang ginagawa. Hanggat maaari, wag. Kaya di pa pinapayo ko kung bibili kayo ng, kung gusto niyo talaga mag-ibon,
bumili kayo at least 3 pares. So pag 3 pares yan, marami kayo inaantay. Yan ha. Tapos pag nagsabay-sabay na yan, kumbaga bahagdan, sunod-sunod na yan, hindi ka na mainit. Wala kang init. Pagkapisa na ito, may umiitlog. Pag napisa na naman, may itlog na naman. Tapos may lumalaki. So walang init. Yun yung kagandahan pag medyo mag-umpisa ka kahit 3 pares. Mas maganda 5. Para hindi matanggal ang init mo. So ganun yun mga lods sa pag-ibon. Alisin natin yung inip kasi pag mainipin tayo, talo tayo. Sana dalangin ko rin kay Lord, sana magtagumpay siya kasi nagtanong sa akin. Siyempre, ako tinanong mo, papayuhan kita. Yung alam kong tama. Di ba, no? Pero pa rin, dalangin ko sana mapagtagumpayan mo, Lods, na kung mapisa niya yan, magpasalamat ka na pag nakapisa ng 2 o 3 yan. Ngayon, kung gumandang breeder yan, pasalamat ka na. Pero huwag nating pamihasain na bata pa sinasalang natin. Minsan yan ang kinakamatay ng ibon eh. Wala pa sa lugar, nagpaparis na. Pinagpaparis na natin. Kaya nagtataka ka, ang agang namatay ng ibon mo. Yun yung dahilan. Kumbaga, nini pa yun. Si Nini, binembang, wala, delikado yun. Diba, So, yun mga lods. Sana, yung may mga ganyan din, sana lods, yung particular kay Lods Rodolfo, pati na rin sa mga naiinip, yan, idaan natin sa tamang proseso para pag nagbugay yung natin, maganda. Diba, So, ngayon ito, subukin natin, itapik din to kasi baka mapahaba yung natin eh. Yung mga kinakain, mga lods. Yung mga kinakain ng ng ibon, di ba? Although tinapik ko na dati, siguro nakita niyo yung video na may dala akong timba, merong wild cucumber. Di ba, yan mga lods, malaki ang kinalaman ng pinapakain natin sa kulay ng ating mga alaga. Ayan. Malaking kinalaman nun. Pinapakain mong gulay. Ayan, malaki kinalaman yan. Tapos yung sikat ng araw, yung posisyon ng kulungan mo, malaki rin ang kinalaman yan. Tapos yung ambience. Sabihin, basta yung yung posisyon ng mo, kung saan mo nilalagay, napakalaki ng kinalaman yung itsura ng alaga natin. Kasi tingnan nyo pag ang alaga natin, pinapakain natin ng una-una pala ito. Dapat, tingnan nyo yung ito na lang, magkukwento na lang ako yung sa mga nasa bubong. Kasi may nabasa akong reference, pero kalimutan ko yung pangalan ng ano lang siya. Tingnan mo, yung pamagat niya, nasa ko lang to eh. Yung mga kukuha ka ng halimbawa, epekto, sabi niya, ng mga parakeets o ibon na nasa rooftop. Yan, kumpara sa loob ng di ba, maraming mag-ibon, may mga minsan sa isang kwarto, gano'n. Gaya ng mga kilala kong kalots natin, nasa isang kwarto. So ngayon, alin ang maganda natin niya? Yung sa rooftop? O yung yung nasa loob ng kwarto? Diba, Although, hindi naman natin pwede ibaliwala yung naka-safe. Diba, kagaya bang mag-ibon. Okay naman yun. Safe sila. Kaya lang, ang tanong doon, alin ang mas maganda? Diba, niya, ang parang in-emphasize niya yung nasa rooftop. Diba, lalo na sabi niya, kung ang ibon natin safe naman. Kagaya sa akin, kahit pa paano, kahit may dumadaang pusa. Tingnan nyo naman, kahit minsan binubulabog sila ng pusa, pero kung mo alam ng ibon, naka-safe siya. Wala yan, sabi ng mga kids. Safe kami rito. Diba, Kaya, sila? Sabi, feeling safe yung mga ibon. Okay yun, sa rooftop. Kaya naging okay kasi nandun yung init.
Di ba, no? Bagamat lagyan natin ng bubong kasi siyempre dapat may bubong. Importante kasi sa rooftop, nasisikatan ng araw. Yan, number 1 yan. Nasisikatan ng araw, tapos yung airflow. Ayan. Di ba, no? I-compare mo dun sa kulong. Pag may sumingaw na mabaho dyan o hindi gusto ng ano, bad trip kagad ang ibon. Di ba, no? Kulong yung amoy. So, hindi maganda. Pero pag sa rooftop, yan, kagaya sa akin. Diba, no? Kahit sabihin mo ng marami pupunta rito, medyo makalat ng konti kasi napakahirap linisin, maraming siit-siit dahil bubong. Pero hindi naman ganun ka, nililinis naman natin. Kita nyo, kahit sabihin medyo makalat, walang amoy. Yan, yung mga pupunta rito, kikita nila yan. Hindi ko naman kinakaila yun kasi gustuin ko man linisin talaga ng todo. Kagaya, naglinis ako ngayon, mga lods. Wala, talagang pag tinignan ko, pa rin parang hindi pa rin nalinis kasi nga yung maraming siit-siit. Pero okay na yun, at least importante rin nasisikatan sila ng araw. Ito yung topic natin, mga lods, yung pinapakain tsaka yung lugar, isang posisyon yan. So ibig sabihin okay pa rin yun kasi nasisikatan ng araw, yung amoy nawawala, totally walang amoy, di ba, no? Tapos yung mga pupo nila madaling matuyo. Ayan. Kaya ibig sabihin, doon pa lang less parasite na yun Walang mamumuong amoy na mabaho o mga kung ano. Bagamat nag-spray tayo paminsan-minsan Di yun may kinalaman yun sa pag-aalaga natin, mga lods. Yung sikat ng araw at saka yung hangin, yan. Yung ambience niya. Tapos ito pa, may mga puno dito. So ang ibon, masaya yun. Kala niya nasa laya pa rin siya. Di ba, no? Pag matol mo, parang wild na rin kasi medyo may leon ng konti. Mga panther na maliliit, mga pusa, mga lods. Di ba, pamisa-misa, pero wala akong napansin daga Kasi may alaga ako manok, natatakot sila. Hinahabol, may napatay na yung mga manok na to ng mga bubuet. Kaya medyo takot, Sa labas naman, may gumagalang minsan mga pusa. Minsan pinababayaan ko rin yung mga pusa di naman sila makaano Di bantay sa labas. Sa loob may bantay naman sa mga pupit. So di okay ano pa. Yung pinapakain natin, mga lods. Yan, ito yung pinaka-main ko na gusto ipunto. May kinalaman yan, yung pagsikat ng araw, yung hangin, yung lahat. Pinapakain natin. May kinalaman sa kulay yan, mga lods. Subukin mo yung alam mo yung kulungan mo yung nasa loob. Halos hindi nasisikatan ng araw. Totally, hindi nasisikatan ng araw. Di ba, Tapos ang pinapakain mo lang, seeds. Di ba, Tingnan mo. Yung nasisikatan ng araw, maganda yung airflow. Maganda yung ambience niya. Yan, medyo nakikita niya, may mga puno-puno. Tapos pinapakain mo ng gulay, mga damo-damo. Mga natural talaga ako Maraming nagtatanong sa akin kung ano yung vitamins ng mga ibon ko. Lagi kong sinasabi, natural. Ayan. Pero hindi ko tinatanggi, baka mag-sponsor sa atin. Siyempre tatanggapin natin. So, for the meantime, talagang ginagamit ko, natural. Diba, May talbos ng kamote. Yan, gaya kanina, nagpakain ako ng kangkong. Kasi si Mrs. Bumili ng kangkong, yung ulam namin nung isang araw. Alam na si Mrs. Sabi nga sa inyo, pag yan ang nanalbos ng kangkong, talagang as in yung malambot lang. Di ba, Yung talagang talbos lang talaga, hindi niya sinasali yung kumbaga sa pansigang, hindi na isasali. Kaya malambot yung napupunta sa mga alaga natin. O mga lukbati, oregano, kung ano-ano yung nasa taas, pati nga dahon ng bongabilla, pinapakain ko, mga lods. Basta hindi toxic, okay yun. Pati yung ko rito, yung birds of paradise, yung parang saging-sagingan. Kasi, laging nakakalbo. Hindi naman totaling kalbo, parang nababangas-bangas. Sabi ko, kung pusa to, dapat bali-bali. Ako, nakakita-kita ko mga ibon, mga lods. Habi ko. Pwede pala sa ibon yan kasi minsan pag nagbawas ako ng dahon nun, tinatapon ko lang.
Pero ngayon, wala na, sayang mga lods. Pwede pa rin pala yun. Pag talagang walang-wala. May kahalin tulad yun yung dahon ng saging. Parang saging ang dahon nun. So may panibagong pagkain na naman yung mga ibon natin, di ba, no? Ang dami nilang pagkain, yan, yung Chinese violet, yan, napakarami sa taas. Oregano. Pati mga lods, yung nalagay sa sinaing, parang yan, yung pandan. Totally siya, tinetesting ko lahat yung mga dahon. Kesa kasi ako nagbabawas ng dahon, minsan nagtitrim. Tinatry ko siya. O, pag walang toxic, hindi naman na yung ibon, binibigay ko kasi, sabihin, pagkain yun. Pagkain nila yun. Kaya, ayun. Kaya yung mga ibon natin, magaganda yung balahibo. Di ba? Sama-sama yan, sikat ng araw, yung ganda ng flow ng hangin, yung mga gulay na kung ano-ano pinapakaking gulay. Tapos yung yung mga shell ng itlog. Kasi sa bahay, hindi ako nawawala ng itlog eh. Kasi ako mga lods, sabi ko na sa inyo, hindi man ako maselan na tao. Lalo pag medyo wala akong tanggap. Kahit may tanggap ako mga lods. Magpisa lang ako ng kamatis at saka itlog, okay na ako ron. Hindi ako maselan na tao mga lods. Lalo na pag wala akong pera. Hindi naman ako maselan. Kahit may pera naman. Kaya minsan sabi ng misis ko, hindi ka bumili ng ulam. So, ano yan eh? O kaya, ba't di ka nagluto ng ulam? Kontento na ako ron mga lods. At saka may purpose kasi ako lagi. Sa loob na isang linggo, yan? Siguro mga 3 beses ako kumakain ng itlog. 3-4, gano'n. Minsan sa umaga, minsan sa tanghali, gano'n. Tapos yung mga shell, tinatabi ko yan. Pinapakain ko sa manok at saka sa ibon. Yan. Nanangata-ngata nila yan. Hindi nakakabawas na rin yung pagbili ng ng mineral block, di ba nga? So yun yung mga teknikan mga lods sa pag-aalaga para ang alaga natin masigla, di ba, no? Kasi pag masigla ang ibon, ibig sabihin walang sakit yan. Di ba, no? So para mawala yung sakit, dapat nasa tamang lugar, hindi siya nalulungkot, tapos mahangin, maaraw. Yan. Matali yung araw dyan sa ibunan natin. Pag umaga, yan, bandang kanan yung sikat ng araw, nasasapul sila. Pagdating naman ng na bandang mga 3:00, dito naman sa kaliwa. Kaya sabi ko ayos eh. Ayos yung yung kombinasyon ng ang pagkaposisyon ng kulungan. Kabilaan may araw. Sabihin, yung umaga may sikat sila ng araw. Tapos pagtapat medyo lilim. Pag mga bandang na yan eh. Umpisa na alas 7 hanggang alas 9 yan, sapul sila sa araw. Unti-unti na mawawala. Tapos alas 10 hanggang alas 2 tigil muna yung araw kasi nakatapat yan, di ba, no? Sumentro. So pagpatak na mag-alas 3 hanggang hapon na, yun na, sapul na naman yung ibon. Kaya maganda yung tsaka hindi naman sila mga lods, kasi may bubong type, sabihin tinatamaan sila ng araw. Yun naman importante ron eh. Kumbaga pag gustong mag sunbathing ng ng ibon, di ba, no? Baka hindi nyo alam, mahilig mag sunbathing yan. So sa umaga, pag gusto nila umaga, meron. Pag sa hapon din gusto nila, meron. Pero pag ayaw nila, pwede silang umilag kasi may lilim naman sila. So yun mga lods, kagandahan ng kung alam natin ang pinapakain natin sa ating ibunan at alam natin kung paano ang posisyon nila. Yan. Ang kulungan, mga lods. So yun lang mga lods ang ating topic. Sana may natutunan kayo. Kaya tingnan nyo na ngayon ang posisyon nyo, lalo na sa may mga kayang gawin to. Maliban na lang sa talagang wala. Kumbaga, ito lang talaga yung area, lods. Wala tayong magagawa doon. Pero kung yung sa sinabi ko, may pwede nyo gawin nyo mga lods. Kasi mas maganda yung breed ng ibon, mas maganda yung kutis ng ibon, yung balahibo. Basta, iwas sakit pa kasi nasisinaga ng araw. Yan. Kasi yung mga ibon ko, pinagmamasdan ko yan eh. Nakahiga talagang gano'n, nagbibilad. Nagsasunbathing yun. Kung may beach nga lang, maliligo pa siguro. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.